information na kayo ay balak ipapatay ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Ito kasi na nag-send sa inyo ng message, ito po ay parang taga-CIDG po, sir. So legit po yung sinend sa inyo yung info or libre or intel na kayo ay balak talagang ipatumba. Alam ko maraming nagbawal sa inyong lumabas. Bakit po nandito kayo ngayon sa EDSA sa kabila ng panganib? Kaya ako nandito sa EDSA dahil nami-miss ko kayo. Siyempre, no? Nandito ako sa EDSA para sa sambayan ng Pilipino. Yung mga pagbabanda na yan, hayaan na lang natin doon sa kapulisan. Sila na lang yung mag-check doon sa veracity ng report kung yan ay totoo, no? Kung gusto nila, ipatawag na lang nila yung tao nila yan sa CIDG para magbigay linaw matungkol din sa text na yan. Ako sir, may tanong ako. Sa nakarang ilang araw sir, kasi nag-ibig kayo, nagkamiti kayo na dito sa social media. At meron po nagpapakalap na kwento na nasa ibang lugar daw kayo, sir. Para sa clarity ng lahat po, sir, baka pwede nyo explain bakit wala kayo nakarang ilang araw. Wala ako nung nakaraang ilang araw, gawa ng yung aking may bahay ay masakit kong tuhod at walang ibang magkakasikaso. Wala naman kaming kasambahay at siyempre meron kaming mga anak na kumakahol, apat yan, nagdudumi sa bahay, kakalat ng ihi, tunay, wala magkakasikaso. Kaya siyempre, bilang ama ng tahanan, mas uunahin natin muna yung kapakanan ng aming isang bahayan. Kaya po ako pansamantala, hindi naging active sa social media. Ano pa? Sir Jem, nakita ko nag-picture kayo ng Serpent Pilot. Pwede mo ba mag-rin sa akin sa picture ito? Paano kayo nagkaroon ng picture ng Serpent Pilot? Yung picture namin, Manong Ted, ay kuha yun doon sa EDSA Shangri-La Hotel. Nagkataon lang, aksidente na magkita kami doon. Pero si Manong Ted, natagal na kami nakakilala niya sa katunayan. Kung babalikan ninyo yung mga noong 2012, 2013, 2014, may nai-interview na nila ako. Salamat sa pag-share. Sir, matanong ko lang, ano naman po yung pag-ibig? Ano po yung dokumento nyo, personal na dokumento nyo sa mga pinawasang mission ngayon ng kasunalaman natin at posibleng hindi na rin po ito masama sa i-restore kasi nagkaroon po sila ngayon ng pagbabalangkas ng budget dahil po sa issue ng DepEd, sa issue po ng DepEd. So ngayon, find out din po natin na pati pala mission ng kasunalaman meron uniform kahit na tested. So bilang isang dating alagad ng batas, dating uniform, ano po yung kasunalaman? Siyempre kung totoo man yan, na mapawasan o makikilaman yung pensyon ng ating mga uniform servicemen, yung mga nagservisyo sa bayan, nakakalungkot. Sapagkat, dapat na, mas lalo natin i-encourage, yung ating mga men in uniform, lalo na yung mga nasa active services pa, na pagbutihin nila o sa pagbubuti nila sa kanilang sinumpaang tungkulin ay may nag-aantay na magandang benepisyo sa sandali na sila ay magretiro. Dapat yung mga benepisyo para doon sa mga nagservisyo ng tapat sa bayan, dapat hindi pinagigilalaman. Yun po yun. Sir, may magkakaroon siguro ng rally ngayong January 13, ang INC or Iglesia ni Cristo. Ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga mamamayan kung
ano ang pwede natin gawin, kung paano tayo makakasali, or paano natin ito mapapalakas pa para mapag-usapan itong mga malawakang rally rin sa buong mundo, nang malaman ng buong mundo kung anong klaseng pamahalaan meron ng Pilipinas. Yung patungkol dun sa announced rally ng Iglesia ni Cristo, siguro bigyan na lang natin sila ng respeto dun sa kung ano man yung magiging desisyon at posisyon nila, kung sila ay papayag na may mga kasama iba. Kumbaga sa ito ay aktibidad ng Iglesia ni Cristo, kung kaya respeto po sana natin yung kanilang pagdanais, kung man ay gusto nila na sila lang. Diba? Antayin na lang po natin, siguro, mas maganda kung ano yung magiging announcement ng Iglesia ni Cristo, kung papayag ba sila na sila ay makakaluan. Sapagkat bilang dating alagad ng batas, ang isa sa nakikita natin dito, ang unang isasaalang-alang ng Iglesia ni Cristo ay ang kanilang seguridad. Kaligtasan at seguridad mula doon sa mga mag-i-infiltrate sa kanilang hanay. Kaya yun po, kung paano nila itataos yung rally, kung ito ba ay papayag pa sila na may kasamang iba o sila lamang. Sapagkat ang pinag-uusapan po rito ay yung kaligtasan at seguridad ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yun po yun. Sir, anong masasabi niyo naman po sa ginagawang pag-target sa mga pumupunta sa EDSA? Kasi unang-una pong tinarget si Channel 167 na ipakulong. Pangalawa, kayo may balak sa inyong buhay. Maaari pong isa sa mga pumupunta dito sa EDSA ang susunod nilang targetin para humina po ang pagtitipo ng mga tao sa EDSA. Baka po may mga vlogger na sampahan ng kaso, ano po ang dapat natin gawin at ano ang masasabi ko sa ganitong diskarte ng mga kalaban? Alam nyo, kung tayo ay gusto nilang burburin o gawa ng masama, wala naman tayong magagawa eh. Ituloy lang natin. Ituloy yung ating nasimulan. Ituloy lang natin ating pakikipaglaban. Sabi nga kahit pa, durugin mo pa ang buto ko, lusawin mo nga ang katawan ko. Diba? Wala rin kayong magagawa. Yun at yun pa rin ang isisigaw namin. Ano yung sinisigaw namin? Sinisigaw namin yung magliwanag ang isip ni Bongbong Marcos. Diba? Sapagkat itong Pangulong ito, ayaw ng EDSA Friday Group sa Pangulong Bangag, magnanakaw at sinungaling. Wala po yan, yung mga pagbabanta po na yan. Kahit po magbanta sila ng magbanta, patayin man nila tayo, ikulong man nila tayo, wala rin naman po tayong magagawa eh. Di ba? As long as wala tayong ginagawang masama. Matakot tayo kapag tayo ay may ginagawang masama. Di ba? Bakit ka matatakot mamatay? Kung may ginawa kang masama, matatakot ka. Di ba? Di ka lalabas ng bahay nang walang security. Di ba? Pero kung wala ka namang kinatatakot, kung wala ka namang itinatagong kulto sa aparador, ilalabas ka ng bahay. Sapagkat yung pagsasalita base sa ating mga karapatan ay hindi po labag sa batas yan. Diba? Ito ay paglalabas ng ating saloobin, ng ating opinyon patungkol sa ginagawang pagnanakaw. Ayan, good evening din sa iyo, Yuni ni Bachman. Yung mga nangyari kay Channel 167, lilipas din po yan at
mananalo din tayo sa kaso. Kahit anong kaso pa ang itanim, ikanggan, wala po yan, huwag po tayong matakot. Bakit po natin kailangang tanggalin ang isang angkan na napatunayan naman ng kanilang ama ang galing sa paninindihan noong 1970s and 80s? Actually, hindi naman puro hindi naman po angkan. Ang sa atin dito ay yung mayroong accountability na namumuno dito sa ating bansa. Yung taong pinagkatiwalaan ng bilyong-bilyong Pilipino na itinaya yung kanilang kinabukasan. Pero nagresulta sa pagkakatuklas ng sambayan ng Pilipino na sila pala ay naputol. Yun po yun. Kaya po dito, dito tayo nagsasagawa ng pag-aalay ng panalangin. Panalangin hindi upang ibagsak ang isang pamahalaan. Panalangin na hindi upang ibagsak ang isang pangulo. Kundi panalangin para magliwanag ang isipan ng isang pangulong lulog sa ipinagbabawal na gabon. Isang pangulong wala ng kontrol sa pamumuno sa kanyang sambahayan. Isang pangulong utusan na lamang ng kanyang asawa at ng kanyang kamag-anak. Sawa na po ang sambayan ng Pilipino katulad ninyo, katulad natin. Kaya po tayo nandito at sama-sama na nag-aalay ng panalangin para magliwanag ang isip ni Bongbong Marcos upang ito ay lumisan na sa pagkakamulo at ipagkaloob na ang kapangyarihang taglay niya sa constitutional successor. Yun po yun. Saan po kayo humuhugot ng lakas sa kabila ng bansa sa inyong buhay? Kasi ang mga vloggers, maaaring maging target dun po pagkatapos ninyo. Alam niyo po, yan pong banda na yan, mananakot lamang po yan. Mananakot lamang po. Maaari, ako kahit saan pwede nila akong kurkuring. Pwede nila akong kurkuring sa bahay.